Hindi makasagot at tila utal-utal itong si Attorney Migs Nograles ng PBA Party List sa kanyang panayam kay Karen Davila. Hindi nito kinaya ng mga katanungan na ibinato ng batikang broadcaster. Madaming humanga ngayon kay Ma'am Karen Davila dahil tila ipinagtanggol nito sina Badoy at Celis at sa kapakanan ng malayang pamamahayag. Kung matatandaan ay napuna ng dalawang SMNI host ang travel expenses nitong House Speaker Kong Romualdez. Dahilan kaya bigla na lang ipinatawag sa kamera ang mga ito. Samantala, nanguna rin itong si Nograles sa akbang upang suspindihin ang prangkisa ng SMNI. Kaya lang bawal daw ito at hindi raw maaaring diktahan ng Kongreso ang NTC at kailangan dumaan muna sa proseso at tamang investigasyon bago suspindihin o tanggalan ng prangkisa itong SMNI. Yan, ha? Hindi mo na alam ano ang isasagot mo, Nograles. Buti nga sa inyo, di ba? Bakit hindi nyo aminin na mali ang ginagawa nyo at mali ang pag-detain nyo kay Badoy at Celis? So ngayon, hindi ka makasagot. Panoorin natin mga lods. But at the end of the day, whether you like the commentator or not, he is still protected by the SOTO law not to reveal a source. Yes. With that, do you agree? Well, lumabas po yun during the hearing, and I do understand the SOTO law. But there is an exception in the SOTO law that when Which it is comes what? to national security, di ba po? But what makes that national security? I mean, I'm calling out a public Yes. official, regardless if it were the speaker or not, Yes. on trips spent. And the reason I know this is because radio commentators from mainstream media have done it with past presidents. Yes. Hindi naman sila pinatawag sa hearing. Yes po. I understand that. Because So what after makes, po, on this particular end, what makes Congress the editorial chief of a free press? so okay, with that, hindi naman po, sinabi ko naman po rin when I did the sponsorship speech on this, this is not a oppression of the freedom of the press. No. But kung meron silang mga violations, they have to be accountable for that. I agree. And I absolutely agree. This is not about you. Yes. This is really just as a whole. Yes. This is as a whole, right? Mhm. If the commentator didn't hit on the speaker, would Congress have acted? If he, let's say, hit an opposition person, somebody irrelevant to the supermajority, Yes. would Congress have come to the defense Tama. of the free Well, press? this Or stem from- disinformation? But this stem from various resolutions na po, no? Yeah. But And no, at my the same time, answer my question. Hay, Diyos ko, hindi niya maintindihan yung sinabi ni Karen Davila. Tatagalugin ko para sa'yo. Sabi ni Karen Davila, gagawin nyo rin ba ang ganyang aksyon pag hindi yung tambaluslos nyo ang inatake? Or, kumbaga, ang binatikos or tinanong? Kung sa iba ba yan nangyari, for example, higher position din, na binabatikos no ng nila, for example, nila Badoy or Celis, ipapatawag nyo rin ba sa hearing? Diba? Kasi nag-gets ko yung sabi ni Karen Davila, sabi niya, diba? Even past presidents dati, pag may mga bumabatikos sa mga past presidents, hindi naman pinapatawag sa hearing, hindi naman. Diba? Hindi naman ganun ka-reactive sa ginagawa nyo. Diba? Pero hindi masagot ni Nograles. Ay, Diyos ko. Sabihin nyo lang kasi, Nograles, no, na pinoprotektahan nyo talaga si Tambaloslos. Ang sabihin nyo, Nograles, bakit nyo pinapatawag si Badoy at Celis at hiniring nyo? Kasi nga, nasaktan ang damdamin, gusto nyo protektahan, no, ang Romualdez nyo.
Ganun lang yun. Walang ibang ano yun, di ba? Kaya ngayon, butata ka. Kasi nga, unfair kayo. Kasi nga, pansariling interest lang, no? Ang ginagawa nyo. And yung move nyo na ipatawag, no? Yung move nyo na ipatawag si Badoy at Celis at imagine niyo pinakulong nyo pa, dinetain nyo pa. Maling-mali po yun. Ako, sa totoo lang mga lods, kahit ordinaryong tao lang ako, nagigets ko eh. So, paktay kayo. Paktay kayo ngayon. Kasi halatang halata at kitang-kita, di ba, na you are so unfair. Tapos sabi pa ni Nograles, kasi may violation. Ha? Di ba? Kasi may violation daw ang network. First things first, hindi violation ng SMNI ang pinakaunang naging issue dito. Ang pinakaunang naging issue dito, tinanong, binatikos si Tambaloslos saan napunta ang bilyon-bilyong travel expenses at saan napunta ang mga pondo nyo. Doon nagsimula. Kaya wag mo kami lituhin, Nograles, o di ba? Imagine mo, pati ikaw, hindi mo na alam ang isasagot. So ang ginawa niya, inorderan niya ang NTC na isuspend yung prangkisa muna. Opo. Ganon? Ganon. Bawal na bawal yun, ha? Bawal na bawal yun, ha? Hindi mo pwede gawin yun. Bakit? Explain ko kung bakit, ha? Una, ang NTC na ilalim ng eksekutibo, by virtue of the separation of powers, hindi yan kasama sa Kongreso. Ang trabaho ng Kongreso ay lawmaking lamang. Ang trabaho ng eksekutibo ay itong pag-execute ng batas. No? So, nandun yan. But in particular, ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Parang wes yan eh. Hindi mo pwede diktahan yan eh. Okay? Klaro po ba yan? Hindi mo pwede diktahan ang NTC. Maling-mali ang ginawa po kung ginawa yon. Maling-mali. No? Attorney. Yan po, pwede kayo himanda dyan ng anti-graft. Dati hindi naman ganun ang Kamara eh. Hindi ganun. In fact, yung isang congressman ay nagsabi, sinabihan niya na kung natuloy sana ang Christmas furlough ni Lorraine at ni Ka Eric, pwede pa daw na hindi na magsalita laban sa committee? Pwede daw na hindi magsalita laban sa Kamara? Ba? Tapos sinabi pa niya, kasi nabasa niyo yung post ni Attorney Mark Tolentino, sinasabihan na burahin daw yung salitang illegal doon. Pwede ba yun? Klarong-klaro sa akin na pagbubusal yan. No? Pagsusupil yan ng karapatan natin sa malayang papahayag. So ako po, no, habang kaya natin, pigilin natin ito. No? Kung uumpisa natin yan, sino pa magpipigil niyan? Kung hindi ngayon, kailan pa? Tsaka, Ayan. Now is the time to prevent that. Attorney, sa alinmang ahensya, for example, ng ating pamahalaan, pag merong nagpahayag lang ng reklamo, kung susundin natin yung logic na pag may nagreklamo, automatic agad ay may kasalanan, isususpend agad. Meron pa bang matitira sa ating mga public official? Alam niyo po, kung ang lahat ng kasalanan ng anchors, no? I'm not saying SMNI lang, lahat na anchors, no? Radio and TV, even writers. Alam mo, walang matirang dyaryo, walang matirang TV station, walang matirang radio station. No? Ganun na mangyayari dyan. Wala. Now, sila naman, public officials, subject to criticism. Kasi ginagamit nila ang pundo ng bayan. Huwag naman sila maging onion skin. Huwag naman sila maging onion skin.